Magsiluhod po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na tapat, wagas at marapat. Ang kanyang kalooban, ang kanyang gawa, ang kanyang panukala. Sino baga ang makakaramdam at makakadamang tuwiran sa kanya? Lahat baga ng mga anak niya ay totoong dadamhin siya? Sino nga ba ang tuwirang tatanggap sa kanya? Walang dilit iba, kundi ang mga nagnanasang maramdaman siya, makilala siya, at paglingkuran siya, tanggapin sa buhay nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga bang sala ang hindi mapapatawad ng Ama? Kung ang mga pusakal na mamamatay at tuwirang kasalanan ay isusuka na sa sanlibutan ng kapwa nila lang, nagagawang patawarin ng Ama kapag nagbalik loob sa Kanya. Napapatawad niya, binibigyan niyang karapatan na magpapagbagong buhay. Yaon siya, ganun siya. Kaya nga't isinalarawan ang nasa kabilaang kaliwat kanan. Ang nagbabalik loob ay pinatatawad. Kaya't maliwanag na ang tinugon, ngayon din ipagsasama kita sa aking kaharian. Sa makatuwid may kaharian ng Ama. Sa katotohanan, totoong may paroroonan ang mga mamamatay. Ngunit bakit di mapagnilayan yaon? Bakit hindi matanto yaon? Anong silbi ng binabasa sa banal na aklat, Biblia ang tawag, kung walang katotohanan? Bakit ito'y itatala pa rito at ilalagay kung kabulaanan? Ito'y panawagan sa sanlibutan, paanyaya sa mga anak ng Ama, paalala sa mga tuwirang makikilala siya. Subalit hindi ito'y parabola, ito'y kasinungalingan, o dili kaya'y pakikipagbiro, kundi ito'y pawang katotohanan. Kaya't ang mga naghahanap ng katotohanan, nasusumpungan ng katotohanan at nakalalaya sa kamalian. At yaon ang nais ng Ama. Ang may pandinig, muli nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. O aking Ama at Ama nila, tantumot tarok mo ang mga anak mo. Lirip na lirip mo ang isip at damdamin nila. Bahagi ng buhay nila ay espiritu mo, na kung mararamdaman nila ay tuwirang makikilala ka, at yaon ang nais at layon mo, yung mapuspos sila nito at nang matanglawan at di na madimlan. Sapagkat wala kang minithini anuman, kundi ang kanilang kaligtasan. Wala kang bahagi kundi buhay, kaya't ang nais mo'y mabuhay sila nang may katwiran na mula sa iyo
at mabuting panukala na mabuti para sa kanila. Sapagkat wala kang ang minimithi kundi buhay na walang hangganan sa kanila'y kaloob at marapat nilang kamtin. Kung magkagayon nga, Ama, ang bawat panukala mo'y tama at marapat, at kung sila'y may pandinig, sila'y nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O kay buti mo at sadyang dakila ka, ang bawat anak mo'y walang bali, ang mga sala, sapagkat ang nais mo'y mangagbago at makilalang lubos ka. Gayon ka nga, kabuti Ama, kaya't pinakikilala naman kita sa kanila. At kung paano kita pinakikilala, pinakilala mo na ako noon sa kanila. At wala pa sila'y nakilala na ako ng mga ninuno nilang tumanggap sa iyo at natanggap ay ako. Kaya't kung paano ngayon ang Espiritu mo'y isa't noon ngayon at kailanman, patuloy ko pa rin gagawin ito alang-alang sa iyo. Hindi ganang pagkatao at di ganang katauhan, alang-alang sa iyo at sa aking Espiritu. Na binahagi mo at pinamahagi mo, sapagkat ito ang layon at nasa mo, ang maramdaman nilang buhay ka at makilala nilang totoo ka at makilala nila at tanggapin yung hindi nila nakikita. Kung magkagayon naman at kaisa ko sila at kaisa mo, ang Espiritu natin ay kaisa nila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sino nga ang gayong tao ang magtutura ng gayon? Sino nga ang katauhan ang makapagbibigkas ng gayon? Sino nga ang matauhan o natauhan baga na makapagbibigkas pagdaka ng gayon? Maliban ang Espiritong taglay ay katotohanan at ibahagi sa inyo at matutunan yung tuwiran. Sa gayon ang di nyo mabibigkas ay mabibigkas nyo sapagkat hindi ganang inyo't hindi ganang kayo. Ang katotohanan ay katotohanan at ang katotohanan ay kailangan. Kaya't ang lahat na nakalaya sa mali at marapat ang kanilang tinanggap, nakalayang ganap at natutunan ang marapat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. O kay buti ng Ama, sadyang dakila siya, matantot maramdaman nawa ninyong mga anak niya, na kung papaano buong sanlibutan, libot at tanaw, lirip ang sinuman. Ang may pandama ay nakadama, ang bawat isang nakakilala sa kanya, magsumakit, magsumikap na patuloy siyang damhin at patuloy pang makilala yung mabuti niyang mga panuntunan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kailan ninyo mawawawaan itong ganang sakit tinuturaw? Kailan magiging wagas yung inyong kalooban? Natuwirang nasa kong lahat kayo'y makadama, at tuwiran niyong kamtin yung aking pagnanasang lahat kayo'y mabahagi na. Kung paano ang tao'y may wakas at hangganan, Espirito'y walang kamatayan. Kaya't ang layon sa inyo'y maging ganap, masuri nyo't matanto ang marapat. At kung paano kayo'y nililinga, tuwiran nyong maapuha, yaong sa inyo'y hindi nakikita, subalit magpapadama sa pagkupkup sa inyo. Kayo mismo tao ang magpapatotoo na di ganang kaya ng tao ito. Kayong lahat ay marapat na sama, makapagnilay at magbulay tuwina.
pagkat siyang marapat na makatanyo, makapanahan sa buhay nyo, upang di man kayo dapat araw-araw manambahan na, kundi humiling tuwina, na kung paano siya'y buhay sa inyo, huwag nang mawalay pa espiritu, at bubuhayin niyang lubos sa puso nyo, yang marapat na madama nyo, yaoy ang wagas na pag-ibig ko, pagmamahal na matapat sa inyo, upang tuwirang makilala nyo, di man hayagang nasisilayan ang mata, ang may pandinig sa tuwin ay nakaririnig, ang may pandamay makakadama, ang nabuksan ng pangunaway makakaunawa siya, at tuwirang hahanap-hanapin na, iyaong mga aral na mabuti pawa ito, upang magsilbing susi ng buhay nyo, na magbigay pag-asa at kasiyahan, kagalakan, walang humpay, at patuloy na kayo'y magliliwanag, na di marapat na mamatay, bagkus habang kayo'y nabubuhay, patuloy nyo itong mapagningas, sa bawat katotohanang nakanta nyo, magsilbing ganap sa buhay nyo, na tuwirang magbibigay lakas, sigla ng araw, maging sa gabi man, yaon ang pawang katotohanan, aking mga minamahal. Walang layo na kundi kailanman, kundi lahat kayo'y aking mahandugan, ng tuwirang marapat at karapat-dapat, habang kayo'y nabubuhay, hanggang sa pitin ng wakas, naibawi na, makunin ang lahat, nabuhay na sa inyo'y pahiram lamang, natakda ay dumaratan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mula kay Juan. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. At nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanyang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Maliwanag ang katotohanan. Walang nangungusap ng pawang katotohanan na di kayang liripin ng lahat ng nilalang, maliban ang espiritong nagmula sa kataas-taasan. Kaya naman, ang mga anak niyang tagapakinig at tagasunod, nang dahil siya'y tinanggap, nang dahil siya'y kinamtan, nang dahil siya'y nalugod, nang dahil siya'y nagbigay ng karapatan nila, nagkakaisa man din
at nagkakasiyahan kapwa sila. Espiritong taglay at katauhang tumaglay, kapwa iisa ang nararamdaman. Masigla, maligaya, sa pagbabahagi at pangangalandakan kung ano ang Ama, kung sino siya at bakit siya ay nasa tao. Sapagkat siya ay noon, ngayon at kailanman. Sapagkat tinurang maliwanag, ako ay ako nga, Alpha at Omega, mula sa simula hanggang wakas ng tao sa lupa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At sinong katauhan ang mangungusap ng gayon? Sinong pagkataong lakas loob na sasambitin ng mga narinig nyo? At anong patutoong siya nasa katauhan? At anong patutoong siya na may nasa espiritu? Walang magpapatuto nito maliban ang pinagmulan at ang bumubuhay kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kanya-kanyang panukala ang tao, subalit wala nang pinakatama at pinakamabuting panukala, kundi ang mula sa Amang Dakila. Kanya-kanyang salita ang tao sa lupa, subalit wala nang pinakabanal at pinakamabuti, kundi ang mula sa kanyang banal na espiritu. Kanya-kanyang gawa ang tao sa lupa, subalit wala nang pinakamatwid at tamang gawa maliban ang mula sa Amang Dakila. Sa makatwid, ang bawat nagtataglay ng banal na espiritu, patuloy na pinagsusumakitan at pinagsusumikapan na patuloy na ginagawa ay yaong sama at diang katauhan. Kaya naman, kilala ng Ama at ng Anak ang mga pinaghaharian ng kanyang espiritu. At ang pinaghaharian ng kanyang espiritu, nag-uumapaw at sigla ng kalooban nila'y taglay. Kaya naman, buong tapang nilang naipagsisigawan ang kung ano ang nasa ng Ama at buong tapang nilang napapangalandakan kung ano ang kinamtan nila sa bawat isa. Kaya naman ang mga nasa espiritu, ang pagkatao nila'y nililimot, nakalimutan dahil sa paghayag at pakikipagtotohanan sa espiritu ng Ama. Kaya't ang paghahari ng Ama ay nakapananaig nang dahil sa pagtalikod at pagtalikod ng totoo sa Ama ay tumanggap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Magalak kayo at magpugay sa Ama. Kayong mga napaghaharian at napupuspos ng kanyang liwanag, patuloy niyong mapagningas ang ilawang ito at huwag niyong loobing ito'y mamatay, dili kaya'y mapundi man lang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Sadyang napakahirap unawain ng taong makasanlibutan at tao ang nasa ipansanlibutan ang mga tumutupad sa espiritual na gawain at tuntunin ng Ama. Kaya naman, ang sa tuwin ay habilin sa mga lingkod, sa mga nabahaginan, kayo na mismo ang magpaunawa kung ano ang dapat ninyong ipaunawa sa inyong kapwa. Sapagkat katulad halimbawa bilang isang apo kunching. Nakikita nyo, pag nasa harapan ng dambana, para bagang walang dinala at walang dalahin. Sapagkat ang espiritu ang kapili. Subalit, sa kabila noon, ano ang pinagdaraanan? Ang bawat isa'y may pinagdaraanan, iba't iba nga lamang, wika nga ng mahal na kapatid na Gloria. Subalit ano ang kabutihan ng Ama na napapatotohanan niyang ikay nasa kanyang paghahari?
Ang dating ikaw na hindi mo kaya yaong mga pinagdaraanan mo'y nakakaya mo ngayon. Ang dating si ikaw na marupok, lampa, duwag, nang nakamtan mo ang paghahari ng banal na Espiritu, ay totoong ito ay naiba sa iyo. At paano mapapatotohanang naiba ka nga at nibinago ka ng Ama? Ikaw mismo. Patotohanan mo sa kapwa mo yaon. Sa kaibang gawa mo na, sa pagkakaibang panuntunan na, at sa kaibang pagtalima. Sapagkat kung hindi, hindi ito mapapatotohanan. Kaya naman ang Ama, na siyang nagpapatotoo naman na ikay gayon at ikay ganito, siya naman ang nagbibigay pamamaraan para makilala yung pagbabago mo. Siya nang bibigay kaparaanan para madama ng kapwa mo, yaong nadama mo. Kaya't ang mga kapwa nagkakaisa, masigla't malalakas ang pananalig nila. Subalit bilang tao, dumaratal kung magkaminsan, ngunit ang patibay nilang pagtawag sa Ama ang siyang muli nagpapaalab ng lakas nito. Kaya naman, hindi maaring bara-barabay wika ng tao. Sapagkat di mo kakamtan yan sa bara-barabay. Yung todo pasa lang baga. Kundi kailangan mo ng konsentrasyon, kailangan mo ng puspusan na pakikipagdiig sa Diyos. Hindi maaring ura-urada pagdaka, pag ginusto ng tao, may dumating ay, eto na, harapin mo na. Sapagkat, lalo tigit kung ibang bansa ang babasbasan ka. Paano kung binasbasan ka sa katauhan bilang ang alam ng tao na ka-espiritu ka? At may napahamak sa binasbasan, sino sisisihin? Di ba ga ang nambabasbas? Kaya't kapag ang basbas sa inyo sa pangalan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, manalig ka, humayo ka. Ibig sabihin ay kulang ka sa pananalig, kaya gayon. Inililis siya ng Ama ang mga taong kanyang kinalulugdan, mga hinihirang sa kapahamakan na silang mananagot sa kasalanan ng kapwa nila. Sapagkat hindi maari yaon. Ura-urada, pagdaka, karakarakay, naririto ka, magpapabas-bas ka, hindi ka naman nagtutungo rito, mararamdaman mo ba ang isang apo kunching? Makikilala